Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade sa Intramuros. Makulimlim na naman yung panahon ngayong araw pero tuloy pa rin ang update natin. Last week nga ay naidugtong na yung kalahati ng Esplanade na ginagawa dito. Natapos na pala yung landscaping na ginawa dito sa harap. Mukhang solong-solo natin ngayon ang Esplanade at walang katao-tao dito. Anyway, mabuti na lang at bukas ngayon ang viewing area. Usually kasi sinasara nila ito dahil nga ongoing pa ang construction ng kalahati nito. By the way, natapos na pala yung finishing dito sa ramp. Elevated ang viewing deck dito sa Pasig River Esplanade Phase 1C. Ibang disenyo nito kumpara doon sa Phase 1A at B. Kaya elevated yung viewing area, yung ilalim kasi nito ay mga commercial space. So ayun guys, ito na yung bagong dugtong na kalahati ng viewing deck. Medyo rough pa yung semento dito dahil nga ginagawa pa. Nag-iba naman ang kulay ang Pasig River dito sa Maynila. Parang kulay kape. Sa ngayon ay ginagawa na yung finishing dito sa ibabaw, pati na yung paglalagay ng baluster sa magkabilang side. Sa ngayon sarado pa itong area at hindi pa tayo pwedeng dumaan. Kapag natapos na itong Phase 1C, alin kaya ang susunod na gagawin na bagong Pasig River Esplanade Project? Doon kaya mismo sa likod ng Intramuros o dito na sa may Binondo? Abangan natin yan dahil ito ay simula pa lang ng Pasig River Urban Development Project. May maliit na fountain area naman dito sa harap ng Esplanade. Dito rin sa kabila may finishing na rin, kaya makikita naman natin maganda na yung flooring at makintab. Makapal din yung roof na ginamit dito, hindi ko lang alam ang tawag nito. Ngayon ko lang napansin, iba pala ang design ng lamppost dito. Isa lang yung pinaka-holder ng ilaw. Samantalang dito sa baba ay marami.
Dito naman tayo sa baba kung nasaan ang mga commercial space. Ganito kalaki yung isang commercial space na pwede nyong rentahan at mag-open kayo ng business dito. Meron yatang maliit na space at meron ding malawak. Nasa 30 yung magiging available na commercial space dito. Masakit sa paalakaran itong cobblestone. Hindi komportable na maglakad dito. Sarado pa dito sa baba yung magiging daanan papunta doon sa Binondo Intramuros Bridge. Kitang-kita pala natin dito ang ongoing na restoration ng isang lumang building dyan. Sana ma-renovate din itong katabi na El Hogar Building. Intramuros inspired talaga ang disenyo ng Pasig River Esplanade na ginagawa dito. Magkakaroon din pala dito ng mga restroom. Puntahan naman natin yung bagong ginawa na ramp na connected na dito sa ibabaw. Dito sa side na to, nailagay na pala yung mga baluster. Yung space dyan ay lalagyan naman yan ng lamppost. Ayan, ito na mula dito sa hagdanan ng Binondo Intramuros Bridge. Ito na yung bagong ramp na nai-connect na. Dito ka naman dadaan kung pupunta ka ng Intramuros sa ilalim ng tulay. Ang ganda nitong esplanade dito sa Intramuros kapag natapos na.
Hala, anong nangyari pala dito sa ilalim ng Jones Bridge? Hindi na bumaba yung baha, ibig sabihin barado yung mga drainage. Ginawa na nga itong swimming pool ng mga bata dito, which is delikado dahil nga napakadumi ng tubig na yan. Hindi rin passable yung ilalim ng tulay na dinadaanan ng mga sasakyan papunta ng Intramuros. Ilang araw na nga nakalipas mula nung dumaan ang bagyo at wala nang baha sa Metro Manila, pero dito meron pa rin. Dapat tingnan ito ng City Engineering Office ng Maynila. Barado yung mga drainage system dito. Hindi ka rin makakadaan paakyat dyan sa Jones Bridge. Mabuti na lang at natapos na itong Phase 1A at B ng Pasig River Esplanade, at mula dito ay pwede ka nang dumaan papunta doon sa ilalim ng Jones Bridge na connected na doon sa Phase 1C yung pinuntahan natin kanina. Dito naman well-maintained ang bagong Esplanade dahil merong nagbabantay dito at meron ding naglilinis. Mga ilang months mula ngayon, dito naman yung gagawin na bagong Esplanade papunta sa May Loton. Iko-connect yan doon sa Esplanade sa likod ng Arroceros Park. Abangan pa natin yung iba pa mga Esplanade project na itatayo dito. Paikot yan mula dito sa likod ng Post Office Building, papunta ng Intramuros, tatawid ng Binondo, Escolta, Quiapo, at pabalik sa Loton. May pedestrian bridge na tinatayo doon. Anong masasabi nyo sa progress ng proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!